Di ba, di ba pumunta ka na sa meeting? Pahayag ng kanyang boss nang katakoy niya to sa kanyang opisina. Pwede bang ikaw umattend ng meeting, ma'am? Bigla akong sinikmura eh. Saad ni Shaina na halatang may iniinda siyang sakit. Are you okay? Agad na pag-aalalan nito at tumango siya. I'm okay, ma'am. Nag-take na ako ng gamot. Mawawala rin to mamaya. Saad niya habang tinitiis ang sakit. Okay, pero may ka-meeting ako sa labas mamaya. Paano kaya yan? Client pa naman yon. Saad nito na tila nalilito. Ako na lang pong makikimit mamaya. Pahupain ko lang to. Turo niya sa kanyang tiyan. Tiningnan muna siya ng boss na ilang minuto bago umuo sa kanyang kondisyon. Okay, nandito yung mga papers na kakailanganin sa meeting kay Mr. Chen. Do not forget to attend, big prospect yon. Turan ni Miss Dizon at tumango-tango si Shaina. Thank you, ma'am. Saad niya rito at kinindatan lamang siya nito. Pagkalabas ng kanyang boss sa opisina nito, agad niyang inihiga sa sofa ang sarili. I-relax nilang saglit ang likod niya habang hinihintay na humupa yon. Bago mag-lunch, umokay na ang kanyang pakiramdam na tila di man lang nakaramdam na matinding sakit kanina. Pumunta siya sa isang fine dining resto kung saan imimit ni Miss Dizon ang kanyang client. Luncheon meeting pala yon. Medyo nahuli siya ng dating dahil sa traffic. Narana si Mr. Cheng na siya ay makarating. Hello sir, I'm Shaina Aguas of A&B. Agad niyang pakilala sa di masyadong katanda ang lalaki. Mas mukha itong Chinese kahit ng pagkakaalam niya, may dugo itong Pilipino. Tiningnan siya ni Mr. Cheng mula ulo hanggang paa. Ang isip ng dalaga dahil siguro sa ibang taong kausap niya. I'm sorry, Dizon. Miss Dizon cannot make it today but I will be the one to accommodate you in behalf of her. Turan niya sa nagtatanong nitong mukha. Ngunit agad yung ngumiti at kinuhang nakaumang ng kamay para makipag-shake hands. Naramdaman niyang pinisilyo ni Mr. Cheng pero patay mali siya niyang pasimpleng binawi ang kamay. Nang makaupo siya sa harap nito, agad niyang sinimulan ng business. Ang documents nilabas niya at iniabot niya dito. Nagulat siya nang hawakan nito ang kanyang kamay. I like you. Saad na matanda hungkit parang biglang tumigil lahat ng kanyang paligid. I'm sorry, sir. Patay mali siyang saad ni Shaina. Pasimple niyang bawiin ang kanyang kamay ngunit mahigpit ang pagkakahawak nito. Bigla, lumakas ang tibok ng kanyang puso. Di man bago sa kanya maka-encounter ng ganito, ngunit tila sutil ang isang to. Kaya pa naman ang kanyang pasensya kaya't polite pa rin siya dito. I can give whatever you want. Cars, houses, money, name it and you'll have it. Saad na matanda, hawak pa rin ang kanyang kamay. Sorry sir, pero may asawa na po ako. Magalang na tulad niya dito. Oh, it's okay, I don't mind. I can make him vanished, saad ni Mr. Cheng. At di niya napigilang mapangiti na mapakla. Sigurado ba to sa kanyang sinasabi? Sorry sir, but I do not wish to ruin my family. If you can let go of hands now so that we can go to the business immediately. Formal niyang pahayag at gumiti iyon. So thoughtful, I like that. But don't you know that what I want is what I get, Miss Aguas? Makahulugang pahayag na matanda, tinaas ang kanyang kamay at hinalikan to. Para namang nandiri sa Shaina sa ginawi nito at pahablot binawi ang kamay nitong kanyang hawak. Magsasalita pa sanang matanda ngunit mas lumapit na waiter dito. May binigay na maliit na papel. Pagkakita ng matanda ko na nakasulat doon, bigla lumaki ang maliit nitong mata. Simpleng tiningnan ng paligid pagkatapos agad tumayo at dali-dali, lumayo na wala man lamang pasabi sa kanya. Naguluhan si Shaina sa pag-alis ni Mr. Cheng, ngunit di siya nagsisi dahil malapit na siyang mainis kanina dito. Pinatong niya ang dalawang kamay sa mesa. Mabuti na lamang pala't wala namang laman na pagkain ng table nila. Tinakip niyang palad sa mukha at napapikit siya dahil sa mga nangyari sa kanya sa araw na to. Pagmulat niya biglang naghang sa ere ang kamay na tinanggal sa pagkakatakip sa mukha dahil sa di kalayuan nakatayo rin si Clyden. Nakatingin to sa kanya. Biglang nag-stop ang kanyang mundo at hindi nga niya namalayang initian niya to. His stare is not as cold as ice kaya na nasa elevator kanina. Bagkos blankong facial expression ito kung kahit hindi niya mabasa. Ngunit ang kanyang pagkakangiti unti-unti nawala na may babaeng kumapit sa bisig nito at sobrang pagkakangiti. Si Sophie yun at nakangiti sa kanya habang sweet na sweet sa pagkakaangkla sa bisig ng asawa. Binawi niyang mata sa direksyon ng mga to. Inayos sa mga papel na nilabas niya mula sa kanyang document case. Kinuhang wallet at nag-iwan ng ilang bills sa mesa bago tumayo at umalis. Di na siya nag-aksiyong tumingin pa sa paligid. Di dahil ayaw niyang makita ang mga ito ngunit natatakot siya sa kanyang nararamdaman. Nagsisimula na naman siyang makaramdam ng lungkot at kirot mula sa kanyang puso
at ayaw niyang atakihin na naman siya ng sakit ng tiyan. Hi, Shaina. Long time no see. Di niya na malaya na madaraanan niya ang table ni na Clyden at Sophie. Kinuha pa nito ang kamay ni Clyden mula sa ilalim at sinadyang ipakitang naka-holding hand sa mga to. Napalunok siya sa nakita. Her heart is beating so fast na animoy hindi siya makahinga. Kung ilang ulit pa siyang lumunok bago nahanap ang kanyang boses. Hi! Katatapos lang ng meeting with my client. I'm going back now to the office. Nice to see you again. Tura ni Shaina habang nagpakawala ng pilit ng ngiti. Di na niya tinignan pa ang asawa, kahit ang puso niya ay sinasabing sulyapan niya to kahit saglit lang. Yeah, why don't you join us for lunch? Plastic na saad ni Sophie kahit sa kaibuturan ng puso nito, winagayway ang pagkapanalo. No thanks, I have to go. I have another meeting at 1 p.m. Bye for now, see you again soon. Pahayag niya at nagbabay lang to sa pamamagitan ng pagkumpara ng mga daliri. Pasimple siyang nagbaw kay Clyden na hindi niya masyadong tinignan sa mukha bago lumakad palayo sa dalawa. Sakalang niya binitiwan na nakabitin na paghinga nang makalabas siya sa resto. Tumigil saglit at nagmuni bago tumawag yung taxi. Di na namalayan ni Shaina kung paano siya nakarating sa ospital. All she knows is that she's in pain at di niya kayang itolerate ang sakit na nararamdaman. Pagpasok nga niya sa lobby halos umikot na ang buong paligid. Mabutit malapit siya sa may pader kung kahit na isandal niya ang katawan. Sakto palabas naman si Dr. Leonard Chan sa kanyang opisina at nalingonan na ang dalaga. Patakbo niya tong nilapitan na halos ma-outbalance sa pagkakatayo. Are you alright? Saan niya dito? Kinuhang bisig nito upang sa kanya mapasandig ang dalaga. No, I need your medicine. Saad niyang halatang nahihirapan. Tiningnan siya ng doktor at mukhang di lang basta nahihirapan to. Namumutla ang mukha at gabuti lang pawis. Agad siyang tumawag kahit sino sa mga crew sa ospital at humingi ng stretcher. Maya-maya lang nasa emergency naman siya. Nasa na masakit? Tanong ng doktor sa nakapikit na dalaga. I don't know, please. Turukan mo ako ng painkiller na binigay mo sa akin last time? Pagsasama mo na siya ina dito. Alam ni Dr. Chan na hindi nito makakayanan ng pain na iniinda kung kaya't nag-request agad ng painkiller sa kanya. Agad niyang kinuhang syringe at nilagay ang nasabing gamot at tinurukan ng dalaga. Halos mapaungol yon na maramdaman ang karayom sa kanyang bisig. Pagkatapos ng injection na pipikit na lamang si Shaina, hinintay ang sakit na humupa. Alam niya kasi mawawala yun pag naturukan na siya ng gamot. After 10 minutes, unti-unting nawawala ang sakit na nararamdaman. Pwede na siyang gumalaw mula sa pagkakahiga, ngunit sobra siyang nanghihina. Gustuhin man niyang tumayo at umalis, hindi kaya ng kanyang katawan. Bigla siyang nakaramdam ng awa sa sarili kung kaya di niya napigilan ang pag-agos ng kanyang luha. Are you still in pain? Nagulat siya nang bigla magsalita si Dr. Chan malapit sa kanya. Akala lumabas na ito nang di niya namamalayan. Bigla niyang pinunas ang kanyang luha at nagbigay ng pilit ng ngiti. I'm better now, thank you. Turan niyang saad, saka tinignan lamang siya nito. You need to undergo abdominal ultrasound. You're in bad condition. Seryosong pahayag ng doktor. Okay na ako. Sumakit lang siguro dahil di ako kumain kanina. Paliwanag niya dito. Shaina, you're sick. No, Doc, okay na ako. Giit niya na pilit bumangon mula sa pagkakahiga. Can you listen? I'm a doctor. Alam ko kung may sakit ka o wala. Ang doktor ngunit umiling siya dito. How can you explain that pain in your stomach? Sige nga. Ang doktor na di napigilang pagalitan ng dalaga. You don't understand. Pahayag ni Shaina kahit napataway na mapakla. Are you depressed? Walang alindangan tura nito at napalunok ang dalaga. Depressed nga ba siya? Bakit every time masasaktan siya kay Clyden, sumasakabay ang pagsakit ng tiyan niya? May psychological problem na nga ba siya? Is it because of him? Mahina at kalmadong saad ni Dr. Chan sa kanya. Tiningnan niya to ngunit binawi din agad dahil nagbabad siya ang paglabas ng kanyang luha. You are the nicest and prettiest woman I've ever known. If he cannot see that, then he's not worth dying for. Makahulugang pahayag ng doktor sa tahimik na dalaga. Huwag mo namang pahirapan ang sarili mo dahil sa maling tao. Hirit pa nito ngunit imbes sumagot sa Shaina, tumulo lamang ang luha nito. Inagod ng doktor ang kanyang likod, ngunit hindi naglaon, niyakap siya nito. I don't know how you feel but one thing is for sure. I'm always here for you. Saan nito kung kaya't di niya napigilan ang pag-burst ng kanyang luha at napayakap din siya dito. Wala naman salitang namatawi sa kanyang bibig, ngunit ramdam ng doktor gumaan ang feeling nito. What's with that Villacorda na iniiyak-iyakan mo?
Ang buhok niya 19 kopong pa, ang baduy. Tura ni Dr. Chan at alam ni Shaina, pinapatawa siya nito at di nga siya nagkamali ng biro. She burst into laughter na marinig nito ang tungkol sa buhok ni Clyden. Pinindot ng doktor ang kanyang ilong at pinisil ng mariin ang kanyang magkabilang pisngi. Ngunit pagkatapos, seryosong tumingin to sa kanya. Take care of yourself, okay? Tura nito at tumango-tango siya. So, kailan ka magpapa-ultrasound? Tura nito at binangunutaan niya ito ng noo. I know na may mali sa abdomen ko. Kailangan natin tingnan para magamot. Patuloy nito. I'm okay now. Bigyan mo na lang ako ng gamot na ititake ko kapag sinusumpong. Pahayag niya. She hates check-ups. Ay hindi, natatakot pala siya. Baka may ma-found out na malalang sakit na. It is too morbid pero ganun talaga ang kanyang pananaw. She stays in Dr. Chan's office habang nag-rounds ito. Pagkatapos ng duty ng doktor, sumakay sila sa magarang kotse nito at pumunta sa isang fine dining resto. You should eat more. Sobra kang nangayayat. Halatang meron kang pinagdadaanan. Biro ni Dr. Chan habang nilalagyan ng fresh veggie salad ang kanyang plate. May bala ka bang patabain ako? Natatawa ni siya inang pahayag pero hindi nakaligtas nang subuan siya ng doktor ng lettuce. Yes, from now on. Sasamahan na kitang kumain para siguradong may laman ang iyong tiyan. Bakit bigla-bigla mabubuwal ka na lang sa kung saan-saan? Ang doktor at nakangiti siyang tumango dito. Pagkatapos kumain, inaya siya ng doktor na pumunta sa mall. Tinanggal niya ang kanyang blazer dahil medyo mainit at jahe sa forma ng kasama niya. Although naka-formal din to ng gray pants at white long sleeve na tinupi hanggang siko. Iniwan niya muna sa kotse nito ang dalang document case pero kinuha nito ang kanyang shoulder bag. Walang kemeng sinukbit sa balikat nito habang nag-roam around sila sa mall. Pagdaan nila sa flower shop, pumasok yon. Paglabas nito'y may dala-dala na tong ponpon ng bulaklak. Nagulat pa si Shaina nang ibigay nito sa kanya. Naituro pa ang sarili dahil hindi naman siya makapaniwala. Why? Di ba nagbibigay ng bulaklak si Villacorda? Nakatawang biro ng doktor sa kanyang reaksyon. Sa sinabi nito, natawa siya habang inaabot ang bulaklak mula rito. Thank you, how sweet of you. Tulad niya na sobrang natuwa sa pabulaklak nito. Para ngayon ka lang nakakita ng taong sweet. No wonder because your husband always has a sour face. Biro ng doktor kung kaya't tiya na malayang ibigwas ang hawak na bulaklak. Pagkatapos silang nagpalakad-lakad sa mall, pumasok sila sa isang mamahaling coffee shop. Pagpasok pa lang nila ni Dr. Chan, nanuot na sa kanyang ilong ang napakabango at napakasarap na espresso. Pag-upo nila, nag-order agad sila ng kape pero sinabihan siya ng doktor, bawal sa kanya ang black coffee. Ginigiit pa rin may something sa kanyang abdomen kung kaya't pinagbabawalan siya sa mga pagkain na nakaka-trigger dito. Tumango-tango na lang si Shaina sa sinasabi nito sapagkat ayaw niyang maungkat na naman ang kanyang ultrasound. Pagkatapos ng kape, nagayaan ng umalis ang kasama. Sa daan naman sila nag-stroll at kung san-san sila nakarating around Manila. Ang ending, sa plaza sila nag-stop at namigay ng pagkain sa mga bata. Sorry ma'am, I wasn't able to get Mr. Cheng. Sad ni Shaina sa kanyang boss kinabukasan. Kinuwento niya ang ginawa ng matandang Chinese at kung papanong basta na lang yon umalis ng walang paalam. It's okay. A&B doesn't need investors like him. Tura naman ng kanyang boss. Sinabi pa nito na kapag siya yung nandun, baka tadyakan niya ito sa kanyang kaligayahan. Anyway, they're asking for you kahapon. Sabi ko biglang sumakit ang tiyan mo at may imimit kang client sa labas. Dagdag ng boss niya at gumiti siya dito. Thank you ma'am. Turan niya at gumiti iyon. Nasulyapan niya ang ginagawa nito sa kanyang computer. Nagpa-plot ng monthly schedule. Ma'am, sa akin mo na lang ibigay yung pinakamalayo at pinakamatagal na out of town. Sad ni Shaina kung kaya napatingin to sa kanya. Para sa kanyang boss, isa siyang may mataas na katungkulan sa kumpanya sapagkat pagmamayari ng kanyang pangalan ng 20% ng kumpanya. And as much as possible, hindi siya po pwedeng lumalayo at tumatagal sa kanyang mga seminars, idagdag pa na asawa siya ng pangalawang boss ng kumpanya. Di man pinasinayaan ni Shaina ang narinig mula kay Miss Cuevas, pero di rin ito sinabing di totoo ang binulalas ni Nicole. Besides, halos karamihan sa mga empleyado ng A&B naniniwalang mag-asawa nga sina Shaina Aguas at Clyden Villacorda. Kung bakit nanatiling question mark sa ibang issue na yon, silang dalawa lang nakakaalam. Sigurado ka ba dyan? Sa Pilipinas lang tayo ngayon pero kung gusto mo pumunta sa Davao? Saad ng boss at agad siyang tumango. Malayo-layo na rin ang Davao. Di na rin siguro sila magkukrus ng landas ni Clyden and by that time na makabalik siya, unti-unti nang maghihil ang sugat ng kanyang puso. Thank you.
Baka pwedeng tayo lang makakaalam kung nasan ako, ma'am? Hirit na siya ina dito. Napatingin sa kanyang boss, ngunit pinagtiklop niya ang dalawang palad na para nagmamakaawa. Wala namang nagawa si Miss Dizon kundi tumango sa dalaga. Sino ba siya samantalang shareholder ang kaharap niya? Okay. Kung di ka lang talaga si Mrs. V, hay nako. May bulong-bulong pa nitong pahayag at malambing niyang niyakap iyon. Thank you very much. I owe you a lot. Tura niya rito at nakangiti, tinapik ng boss niya ang kanyang mga kamay. Nakangiti pa sa siya-inang lumabas sa opisina ng boss, masiglang naupo sa kanyang swivel chair. Napalis lang kanyang pagkakangiti nang mapansin ang isang bungkos na bulaklak na nakapatong sa kanyang table. Tumingin pa siya sa kanyang paligid bago hinawakan yon. Tiningnan na nakasulat sa card. To the kindest girl in the world, smile, Leo, ang nakasulat. Kahit di pa rumihistro sa utak niya, tiningnan na nakasulat sa card. Kung sinong Leong nagpadala, napangiti siya sa note nito. Para masarap sa feeling na makareceive ng bulaklak. Maya-maya ay tumunog ang kanyang cellphone. New number ang nakarehistro. Wala siyang ideya kung sino yon. Hi, did you like the flowers? Agad-agad saad ng nasa kabilang linya. Natawa siya na mapagsinong kausap. Dr. Chan! OMG! Inisip ko pa kung sino si Leo. Anyway, thank you. I love it. Taos-pusong pasasalamat niya dito. Don't mention it. It's almost break time. Remind ko lang, huwag kumain ng matitigas na food. Tura na nasa kabilang linya, di niya napigilang tumawa. Thank you for reminding me. Ang dami ko talagang utang sa'yo. Kalain mo may private doctor ako? Biro niya at tumawa yon. Okay, sige. I gotta go. May pasyente ako sa operating room. Take care. Ang doktor at muli nagpasalamat siya bago niya binaba ang telepono. Napangiti siya na makita ulit ang mga bulaklak. Kinuha niya yon at inamoy bago nilagay sa malaking vase sa tabi ng kanyang upuan. Pagsapit ng hapon, nagmamadali siyang nagligpit ng gamit. May message si Dr. Chan at nasa harap na raw ng building. Pagbaba niya, sumabay rin si Carla na halatang pinapakiramdaman ng dalaga. Si Limin ho ba yun? Si Carla na makalabas sila sa building? Nang lingunin na siya inang direksyong sinabi nito, napangiti siya. Si Dr. Chan pababa sa kanyang red sports car. Kahawig nga niyang Koreanong aktor, pati get up, kuhang-kuha niya rin. Maraming napapatingin, ngunit tila wala naman yung nakita. Diretso lang lakad tungo sa kinaroroonan nila. OMG! Si Dr. Crush pala tumarit patungo siya dito. Nako, para kung mawawalan ng malay dito. Tila kilig na saad ni Carla at natatawa siya dito. Basta gwapo talaga, kilig na kilig to. Hi there, sakto lang palang dating ko. Tura nito nang tuluyan makalapit sa kanila. Hi Doc, nice to see you again po. Pakemeng saad ni Carla at ngumiti yun dito. I'm happy to see you. How's Mr. Santiago? Saad ng doktor sa kaibigan na halos mahimatay sa pagpansin sa kanya ni Dr. Chan. Okay na po siya, Doc. Salamat po sa inyo. Sagot ni Carla at biglang nawala ang mata sa ginawang pagngiti. So, let's go? Baling nito sa dalaga pagkatapos. Nginitian niya to ngunit lumaki ang mata ng kaibigan. Tumango siya sa sinabi nito. Agad nung dumikit sa kanya at simpeng kinurot siya sa tagiliran. Siyang sundo mo? Mahinang bulong ni Carla, tumango siya dito. Pinalakihan siya ng mata ngunit nginitian lamang niya to. Anak naman ng tinapa, bakit ikaw pa? Patuloy nito at halos mapahalakak ang dalaga. Shall we go now? Ang doktor na makitang nagbubulungan ng dalawa. Bigla namang tumingin ng mga yon at halos nagduwet ng sumagot ng oo. Binigyan na siya ina ng beso-beso si Carla bago hinarap ang doktor. Magkasabay pinuntahan ang sasakyang nakapark sa harap ng building. Kinuha ang bag niya at sinukbit sa kaliwang balikat. Pinagbuksan siya ng pintuan ng sasakyan bago umikot sa kabila, umupo sa driver seat at pinaandar, tuluyan ng lumayo sa A&B. Papasok ang sasakyan ni Clyde Villacorda sa A&B nang mamataan sina Shaina at Dr. Chan habang naglalakad patungo sa isang sports car na nakastop sa may gilid. Nakasukbit ang shoulder bag ni Shaina sa isang balikat ng doktor habang walang pake sa mga taong nakatingin sa kanila. Naka-formal attire si Dr. Chan ng khaki pants, white long sleeves na nakatupi hanggang siko. Sa get-up nito, mas mukha itong Korean matinee idol kaysa boring doktor na lagi nagsuot ng white gown at may necklace na stethoscope. Samantalang sa Shaina, sweet and elegant, sa kanyang corporate attire kahit nangayayat at mukhang may sakit. She looks pale and weak but still calm and beautiful. Naalala niya tuloy yung eksenang naabutan niya sa restaurant kahapon with Mr. Cheng.
Obvious, sinaharas siya ng matandang Chinese, pero kalmado pa rin yon. Di tulad ng iba na agad nagpapanik at gumagawa ng scene. But seeing another man holding his wife's hand make him furious. Gusto niyang sagurin ng kaharap at ibalya sa ibabaw ng mesa. Bagkos lumapit, humingi ng kapirasong papel sa dumaang waiter at nagsulat. Binantaan ng matanda na kapag di pa aalis sa harap ng dalaga, puputulin niyang kamay nito. Agad na bahalang matanda sa nabasang note. Lumingalinga ngulit di nagtagal agad tumayo at umalis, leaving Shaina na di makapaniwala sa actions nito. Sa frustration, sinandal ang dalawang kamay sa mesa pagkatapos napapailing tinakpan ng mukha. Pagtanggal sa kamay agad nagtamang kanilang mga mata. Nagulat yon, but to his surprise, bigla tong umiti sa kanya as if he did not see him for ages. Ngunit unti-unting nawala ang excitement sa mukha nito. Dumating na si Sophie, walang alinlangan kumapit sa kanyang bisig. Nagulat siya sa ginawa ni Sophie. Gusto niyang ipagpag ang kamay nito para matanggal, ngunit iniwas ni Shaina ang kanyang tingin. Lihim siyang nagprotesta sa sarili, alam niya. Iba naging impression ng asawa pero naran lang naman siya upang i-meet up ang mga model ng kanilang new advertisement. And Sophie was there dahil isa ito sa mga napiling maging model. Nakasunod ang mata niya sa dalawa. Maingat na inaalalayan ni Dr. Chan ang asawa sa paglulan sa sasakyan nito. Maya-maya umikot yon sa driver's seat. Hinila nito ang seatbelt sa gilid ni Shaina at tinulungan ng dalaga para ikabit yon. Dr. Chan is a gentleman pero parang gusto niyang bumaba, dukutin ang asawa sa sasakyan nito. All these days he was living in hell. He was tortured by not close to her and all. What can he do? Samantha's love is back and he's trying to mend. Hindi pa rin makatulog si Shaina. It's 12 midnight pero hindi pa rin siya dalawin ng antok. Clyde never left her mind kahit ayaw niya itong isipin. Ang dami niya nang naluha pero sa tuwing naiisip niya to, di niya mapigilan ang mata. Namimiss niya to kahit anong gawin niyang pagda-divert sa sarili. She's weeping when her mobile phone rang. Napatitig siya na ilang sandali sa kinaroroonan nito, wondering sinong tatawag sa kanya na 10 oras ng gabi. Bumangon siya mula sa bed. Patamad na kinuha ang cellphone sa kinalalagyan nito. Nang tingnan niya sinong tumatawag, si Nicole ang nakarehistro. Sa kakaisip kay Clyde, hindi niya namalayan, medyo matagal nang di nagpaparamdam ang kanyang best friend. Agad niyang pinindot ang answer button at pagkatapos sa ilang sandali, nasa screen na ang mukha nito. Why are you still awake? Bunga dito na magkakitaan sila ng mukha sa screen. Hindi kaya baka nagising ako sa tawag mo? Biro niya kaya't natampal ito ang sariling noo. Wait, may sakit ka? You look terrible. Puna nito sa kanya kahit bigla siyang napaayos ng buhok. Pasimpleng pinunasan ng mukha. Heist, kung ano-anong nakikita mo, I'm very much okay. Pahayag na Shaina. Bakit ngayon ka lang nagparamdam? Dagdag niyang turan dito. It's a long story kaya nag-deactivate ako pansamantala. Saad ni Nicole at napakunot noo siya. Nag-deactivate pala nang hindi niya namamalayan. Siguradong may mabigat na rason kung bakit ginawa ni Nicole. Nainis ako kay na mama. May papakasal pala sa akin? Inis na tura ni Nicole at pati siya nabigla. It's a family tradition daw. Di nag-pursue sa generation nila pero sa akin ngayon pinapursue? Oh dear, I cannot. Daeng ni Nicole at makikita sa mukha ang labas na frustration. Sino ba kasing ipapakasal sa'yo? Di ka ba nagprotesta? Tura niya dito. I did. But knowing my parents, you see, wala pa nagawa si Kuya na nag-decide sila para sa inyo. Sagot ni Nicole at pati siya'y napabuntong hininga sa tinura nito. Ang nakakainis, nag-send ng message ang turtle na yon. Magkita raw kami once and for all. Sunit, kala mo kung sino. Mas lalong umusok ang ilong ni Nicole sa pagkukwento. Bakit turtle? Di niya napigilang matawa. Pangit ng pangalan niya. Oh dear, Leonardo, parang Ninja Turtle? Saad ni Nicole at tila diring-diri at natatawa siya dito. Di man maarte ang kaibigan niya, nasa stress nang siguro dahil sa kinakaharap niyang problema. Bakit di mo subukan? Malay mo magustuhan mo. Suggestion niya. No way. Over my dead beautiful body. Matigas na protesta ni Nicole at napailing siya sa reaksyon nito. Akalain mo nag-message, ang sabi niya magkita na raw kami? Dagdag na sumbong nito. Eh anong sinabi mo? Sabi ko okay, feeling niya nasa Pinas ako. Tingnan ko lang kung di mamuti ang mata niya para siya mismong aatras sa kasal na yan. Tura ni Alex at biglang ngumiti. Naunawaan niya ang kanyang kaibigan. What's your plan? Tanong niya rito. Nag-isip saglit si Nicole pagkatapos unti-unting napangiti. I wanna know his reaction habang naghihintay sa wala. Pahayag ni Nicole at napailing ang dalaga dito.
Mukhang napaka-childish naman ang gusto mangyari nito. I have an idea. Can you do it for me? Tura ni Nicole at napailing bigla. Oh no! Saan ni siya ina, ngunit di siya tinantanan nito. Wala ka namang gagawin eh. Upo ka lang sa ibang table and then tingnan mo lang kung anong reaksyon niya. Pagsasama mo ni Nicole kaya't wala siyang nagawa kundi pumayag. Basta uupo lang ako doon, wala akong gagawin. Pariniguro niya at nakangiting tumango-tungo iyon. Okay, sige. Kailan ba yan? Pahayag niya kaya't rumihistro sa mukha nito ang sobrang excitement. Lunchtime bukas. Tura ni Nicole at milugatan niya ito. Bukas? Akala ko sa darating na buwan pa, agad-agad naman pala. Pahayag niya rito at natatawang tinakpan nito ang kanyang bibig. Dinaan siya ng pagpapakyut ni Nicole kaya't di na siya nakatanggi. Thank you, my thoughtful and ever-loving sis-in-law. Mwah! Tura ni Nicole at natawa na lang sa siya-ina dito. Oh wait, Sam called me. Sinabi niyang kausap na siya ni Kuya and they're back to each other again. Tura ni Nicole. Natahimik siyang bigla, thinking yun palang reason kung ba't palang nagalit si Clyden sa kanya at niayaw siya nitong makausap. Kapag si Samantha talagang gagalaw, guguho ang kanyang mundo. Oops, sorry. Tura ni Nicole nang bigla siyang matigilan. It's okay, I'm happy for them. Saan niya rito? Yun naman dapat maramdaman niya, diba? Paano ka? Naguguluhang pahayag ni Nicole ngunit tumawa na lang siya na mapakla. I'll be there tomorrow. Tingnan ko kung papasaysay si Ninja Turtle mo. Sa halip nakatawa niyang pahayag. Agad yung sumimangot kaya't lalo siyang natawa dito. Thank you, Suzy. See you soon as. Take care. Mwah! Paalam ni Nicole sa dalaga pagkatapos. Sinagot naman niya ng flying kiss ang kaibigan bago to nawala si Ere. Pagkatapos may baba ang phone, agad kumuha ng sleeping pills sa kanyang drawer. Pagod na ang utak niyang mag-isip at sobrang nadurog ang kanyang puso. Her fantasy is over at kailangan niya na mag-move on. Will she ever make it? She's not sure about it but her heart needs to be numb para di niya maramdaman ang sakit kinabukasan. May meeting si Shaina sa labas bago man ang halian, kaya tumiretso siya sa restong sinabi ni Nicole kung sa nagset ng lunch date ang Ninja Turtle nito. Medyo napaaga siya ng dating ngunit mas mainam para nasa malayo niyang maobserbahan ang magiging Prince Charming nito. Pagdating nga sa lugar, nagulat siya dahil sa hindi naman masyadong kagandahan ng resto na yon. Mas maganda at sosyal lang ng konti sa isang karinderya. Paulit-ulit din tinignan ang sinan na address at pangalan ng resto. Nagtanong na rin siya at ito ang sinasabi. Pumasok siya sa loob. Nagtanong pa ang guard na nakahawak sa may pintuan kung meron siyang reservation at agad siyang umiling. Naku ma'am, sa may pinakadulo na lamang pong available? Saad ng security guard, sabay ng pagkamot sa ulo. Okay lang kuya, salamat. Pahayag niya rito pagkatapos itong ituro ang pupwede niyang upuan. Di naman masyadong kagandahan ng kainan, ngunit lahat naman ng table sa loob may nakalagay na reserve pati table number 9 na para kina Nicole may nakalagay din. Sa kanyang kinaupuan medyo tagunga, ngunit maliwanag niyang nakikita ang table 9. Kinuha niyang menu at tumingin-tingin ngunit bigla nag-vibrate ang kanyang phone, hudyat na may tumatawag. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.